Araw-araw po tayong dumadaan sa problema and minsan nakakawala talaga ng strength yung mga nangyayari sa buhay natin, nako-question na. Wag na nating pahabain yung kwento ha or yung intro kasi nga ang dami ko sinabi ko kanina, okay? So, hindi gusto ko diretso agad dun sa usapan na napapansin mo ba na minsan kahit wala ka namang ginagawang masama, parang laging may sumisira sa plano mo. 'Di ba? Yung parang ang sama-sama mong tao, yung hindi lagi natutuloy, yung nauudlot. Ayan, 'di ba? Minsan hindi dahil malas ka eh. Kasi nga swerte mo nga eh, kaya ka nga nag-share, kaya ka nga nagsa-start, kaya ka nga nagdadare-diretso, 'di ba? Pero ang rason minsan dahil masyado kang nag-o-open sa lahat ng tao. 'Di ba? Yung shine-share mo lahat ng yung chumichikang bonggang-bongga ka diyan, para kang chikadora diyan. Yung kinuwento mo na lahat, no, ng bagay, ng plano mo, ng naiisip mo na gusto mong simulan. Tapos ang ending hindi natutuloy, nagkakaroon ng problema, nagkakandamalas-malas. Naranasan ko na 'yan maraming beses na. So, ako talaga, naniniwala talaga ako sa kanya, guys. Alam niya, guys, ako meron akong isip na kasi ako, ganito ako mag-isip. Nasa Diyos yung awa, nasa tao yung gawa. Okay? Kahit anong gawin mo, pag hindi gusto ni Lord na i-bless ka, talagang pag hindi ka para dyan, hahanap si Lord talaga ng way para mapunta ka sa iba. 'Di ba? Yung para tanggalin, hindi ka din para dyan. Ang kulit mo. Sinasaksak mo pa rin yung sarili mo dyan. Dito ka nga. Hahanap siya ng way. Alam ba ako matigas ulo ko? Eto gusto ko talaga eh. Pero minsan pagbibigyan ka niya parang, okay, sige, dito ka pansamantala. Pero gagawan kita ng panibago. Kailangan maging consistent ka rin dito. Or gagawan ka niya ng paraan para mag-open yung ibang doors. Para lang may idea ka na hindi lang yun yung dapat mong gawin. Gets nyo? Yung halimbawa sa trabaho, isang trabaho ka lang, gagawa siya ng maraming paraan kahit minsan napakasakit. Minsan talaga, alam mo yun talagang yung parang sinasabi mo na ano ba namang problema to? Bakit naman ganito? Bakit naman ang daming problema dumarating sa akin, minsan hindi mo na ma-handle, di ba? Yung parang natapatanong ka na, ano bang gusto mo, Lord? Pero meron siyang sinasabi sa'yo na ayaw mong sundin kasi ang tigas ng ulo mo. 'Di ba? Kasi ang dami nagtatanong sa akin nito, saan ka naniniwala? Doon ba sa nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? Yes, naniniwala talaga ako na sa Diyos yung awa na talagang 'pag gusto niya, mamagikin talaga niya. Pero minsan kasi tayo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon, binibigyan niya tayo ng chance, binibigyan niya tayo ng dapat natin gawin pero hindi natin na-appreciate. Kaya ang kulit natin, gusto saan din tayong dapo ng dapo. Alam mo 'yon, hanggang ngayon, ako honestly, hanggang ngayon naguguluhan ako. Naguguluhan ako. Minsan natatanong ko rin si Lord, Lord, ano ba? Alin dito? Naguguluhan po ako. Sabihin niyo sa akin, bigyan mo ako ng sign. Pero minsan parang wala ka makukuhang sagot eh, 'di ba? Yun yung parang napapaisip ka din, syempre. Pero ako, naniniwala rin ako na kahit na ang dami ko pinaniniwalaan, hindi totoo 'to, na kahit anong gustong gawin mo talaga 'pag hindi talaga gusto, hindi will ni Lord, hindi hindi niya ayaw niya sa'yo, hindi ayaw niya sa'yo, ayaw niya para sa'yo 'yan, hindi niya talaga gagawin. So, ayun lang 'yun 'no. So, parang talagang ililigaw ka niya talaga. Hanggang sa mainis ka, hanggang susunod ka talaga sa kanya. Kasi 'yun yung gusto niyang mangyari or nag-o-open siya ng door, for the meantime dito ka muna. Pero openan kita ng panibagong dalawang door para meron kang panibagong pasukin, 'di ba? Hindi ka para diyan, hindi ka diyan suswertehin pero naging stepping stone mo 'yan and nagkaroon ka ng mga idea para maging maganda yung mga darating na araw. So, 'di ba ang sarap pakinggan eh, 'no? Pero maraming videos ngayon na nagsasabing God said, never tell these 5 things. Ano yon? Okay, makinig kayo mabuti kasi importante 'to and ako honestly, marami akong share sa inyo dito, totoo talaga siya. Naniniwala ako sa kanya na talagang may possibility talaga na mangyari siya.
Okay, nangyayari talaga siya and may mga panahon, may mga pagkakataon na nangyayari talaga na parang may something talaga. Okay, hindi man eksaktong gano'n yung wording, pero may prinsipyo sa Bible na nagtuturo na hindi lahat ng bagay dapat sinasabi sa iba. Totoo 'to, ha. 'Di ba? Wag mo agad ibunyag, wag mo agad ibunyag sa iba yung plano mo. Sa Bible may wisdom tungkol sa pagiging maingat. Hindi lahat ng plano mo kailangan ipaalam mo sa iba, 'di ba? Kasi hindi lahat natutuwa sa progress mo. "Ay, naniniwala ako dito, Hindi talaga lahat. Yung may mga taong nakatawa sa'yo, yung naka-smile ng, "Okay, I'm happy for you." Pero hindi sila happy. 'Di ba? Merong sasabihin sa'yo na, "Uy, sa harap mo parang ang saya-saya nila, pero 'pag talikod mo daming hanash." Oy, dami ko na-experience niyan, yung sa harap ko talagang akala mo angel ako sa harap niya, ang bait-bait niya talaga. Pero kapagka wala na ako, kung ano-ano yung sinasabi niya, girl. 'Di ba? Although, guys wala akong pinariningan dito, content ko 'to. I mean ano siya, topic siya talaga and lahat tayo nakakaranas nito, hindi lang siya sa'kin, okey? So, wag niyo isipin na, baka pinariningan ako ganito, hindi, no, hindi. May sarili kaming topic. So, yung mga kakilala ko diyan madalas kasi akala nila sila yun, hindi kayo yun, okey? So, hindi lahat ng plano mo kailangan mo ipaalam sa iba. Kasi hindi lahat totoong natutuwa para sa'yo. And totoo yan minsan talaga na um, minsan habang sinasabi mo pa lang, doon nasisira. Alam niyo yun? Yung mentras sinasabi mo, lalo nasisira. Guys, na-experience ko na to din before na, halimbawa may kwento ako. Kasi ganito siya halimbawa, may nabasa din ako before, ewan ko kung nabasa ko siya or narinig ko rin sa podcast na, podcast. Hindi, I mean, narinig ko rin siya or nabasa ko na sinasabi doon na, um, tayo, halimbawa bida-bida tayo, sinabi natin yung plano natin sa iba. So, meron ng pressure sa atin na kailangan gawin ko 'to. Kasi 'pag hindi ko nagawa 'to, mapapahiya ako. Or kapagka hindi ko 'to nagawa, failure ako. Or 'pag hindi ko 'to nagawa, hindi ako maayos na tao. Alam mo 'yun, yung marami ka ng iniisip sa utak mo na kahit puro negatibo. Gets niyo 'yun? Nandun yung pressure na halimbawa sinabi mo sa kanila lahat. Mape-pressure ka na gagawin mo 'yun. Kaya ako hangga't maaari hindi ako nagpa-promise. Dati talaga sabihin ko, "Sige pupunta ako," kahit hindi ako pupunta. Pero ngayon sasabihin ko, "Sige ta-try ko." Or kaya sabihin ko on the spot, "Hindi sorry talaga hindi ako makapunta." 'Di ba? Unless sasabihin ko, "O sige try natin, labas tayo." Pero 'pag hindi ako sure, hindi ako nagpa-promise na, "Oh, promise talaga 'to." Bihirang-bihira na lang ngayon unless talagang talagang sobrang busy kasi talaga, gano'n. So, hindi ko rin maiwasan 'yon. Pero 'yun yung pilit ko tinatanggal na sa sarili ko. Kasi ba kayo mangako kayo sa isang tao, 'yun yung nabasa ko na kapag nangako ka sa isang tao, tapos, binida-bida mo na 'yan sa lahat, nape-pressure ka na kasi sasabihin nila sa'yo, "Naku, hindi naman niya ginawa." Andun yung halimbawa nag-upload ako, ay mag-a-upload na ako everyday. Tapos nanonood kayo. Tapos meron kayong parang may contra effect kayo na, naku, isang beses lang, dalawang beses lang niyang gagawin yan. So ako pagka may narinig akong gano'n, nape-pressure na ako, 'di ba? Or kaya kahit wala akong narinig na gano'n, pagka lang hindi lang ako nakapag-upload sa loob ng isang linggo, naiisip ko na siya na hindi na maganda yung magiging outcome. Kasi parang alam mo yon, hindi ko na iayos ng hindi ko na ayos yung schedule. So, parang nandun yung pressure na kailangan gawin ko 'to, ta's 'pag hindi mo nagawa, mawawalan ka na ng gana, 'di ba? So, ako yun yung positive yun, guys, kasi talagang ako yun yung nararamdaman ko. Kaya never na akong hangga't maaari sinasabi ko kung kani-kanino yung mga plano ko kasi natatakot ako na hindi ko siya magawa. Minsan magpa-promise ka sa tao, ta's kapag hindi natuloy, para ka nadi-disappoint na, hindi ko nagawa yung ang dami ko pa naman pabida, 'di ba? So, nape-pressure ka na kahit importante or gustong-gusto mo yung ginagawa mo, hindi mo na siya tutuloy kasi nga ayaw mong mapahiya, ayaw mong, may masabi sa'yo, ayaw mong mapag-usapan, ayaw mo na parang sa una ka lang magaling or totally nawawalan ka talaga ng
interest dun sa binida-bida mo or dun sa plano mo. Kasi nga, binida mo na eh, 'di ba? Parang kumbaga may something na dun. Habang sinasabi mo pa lang, dun nasisira. So hangga't maaari mo na sabihin, lesson, kilos muna bago ka magsalita. So iwasan talaga natin yung magsalita talaga. Mangako or lahat ng, hindi ka, okay lang naman yung magpapangako ka, pero yung, sige tatry ko ha, promise itatry ko yung best ko, pero hindi ko sinasabing promise to ha. Pero sinasabi kong promise na ita-try ko yung best ko. Gano'n na lang ako magsalita ngayon. So, ayoko na lang may pangako kasi ayoko nang may pressure na baka mamaya siyempre mainis din sa akin kasi siyempre nangako ako. Lalo na maraming kaibigan ganyan. Minsan akala nila tinatabla ko yung imbitasyon nila, 'di ba? Minsan may pera na kasi yan eh. Uy, kasi dati 1 million views na yan eh. So, feeling nila kapag hindi ko sila napuntahan, hindi ko sila napatawag, masama na loob nila sa akin. Feeling nila sama-sama ko na sama ko na nun. Hindi nila alam, sobrang daming nangyayari sa buhay ko na hindi ko talaga pinapaalam sa social media kasi halimbawa magpo-post ako, 'di ba? Yan, 'pag nag-post ako tapos makikita nilang lahat, tapos ano, yung parang parang isip bata ka talaga, 'di ba? Dati gano'n ako eh, post ako ng post. Sabi nga sa akin ng isang friend ko eh, "Uy, i-like niyo na nga yung post niya." Wala kasing nagla-like. Sabi sa'kin nung kaibigan ko, sabi ko talaga, "Grabe naman 'no, sakit naman yung sinasabi mo best friend." Yung gano'n. Hindi, eto guys, totoo 'to ha, and dun sa mga kakilala ko, sa mga masasama yung loob sa'kin na minsan hindi ko natatawag, lalo na 'pag umuuwi ako or kaya hindi ko na siya shoutout o kaya hindi ko nakakausap o kaya hindi ko nafe-friend. Minsan in-add ako sa FB, hindi ko na na-accept agad-agad or minessage ako sa FB, hindi ko in-accept agad or may mga desisyon ako na bigla ko silang pinapalitan. Hindi ako yung nagde-decide. Minsan on the spot talaga pero wala akong intensyon na mapahiya kayo, wala akong intensyon na bad sa inyong lahat. I mean, ba't pa tayo napunta sa usapan na 'to, ang layo. Hindi, nag-e-explain lang ako, 'di ba, na hindi ko sinasabi kasi sa social media kaya wala silang alam sa pangyayari sa buhay ko. Nagagalit sila sa akin na parang tinatabla ko sila or something or dinededma ko sila. Yun pa yung isa ha, kapag hindi ka pala post, hindi mo pinapakita sa social media lahat at pinapakita mo lang iilan-ilan na nagpunta ka lang sa ganito, nag-copy ka sa ganyan, feeling nila ang taas-taas mo na tapos hindi ka na ma-reach, ang yabang mo na. So, yun, gano'n yung pakiramdam ko na nafi-feel nila sa akin simula nung hindi na ako nag-a-update sa social media madalas. Kasi feeling nila nga mayabang na ako, gano'n. Pero wala tayong magagawa eh, gano'n ang buhay, 'di ba? So, go, go, go for the gold. Basta ako, alam ko sa sarili ko at do'n sa mga taong selected lang na love pa rin ako hanggang ngayon naintindihan nila ako na minsan ko pa lang ako magsalita pero love ko kayong lahat. Okay, next na tayo. Huwag ipagkalat ang kabutihan na ginagawa mo. Oh my gosh, may kabutihan ba akong pinagkalat? Parang ang dami. O hindi, pinagkalat ko ang kabutihan, marami akong binigyan eh. Gusto niyo ba isa-isahin ko dito? Hindi, joke lang. Hindi, marami akong binigyan, pero hindi. Hindi naman ako gano'n, 'no. Nahihiya nga ako eh. Nahihiya ako. Hangga't maaari 'pag nagbigay ako guys, wow, sinabi ko pa dito, eh di halatang-halatang nagba-brag ka, 'di ba? Hindi. Ako kasi, 'wag na natin, tanggalin natin yung ako. So, experience ko lang naman yon and kung experience niyo, 'di bahala kayo. Basta ako, ay hindi ako nagba-brag, ayoko hangga't maaari. Kasi nahihiya din ako eh. Kasi alam ko naman na ang sasabihin ng tao 'pag nagsasabi ka na, "Uy, tinulungan ko sa ganyan, mayabang ka na naman." So, takot nga ako masabihan na gano'n guys, promise. Yung sasabihin, "Lumaki na ulo, mayabang, tinulungan lang niya 'yan oh, tinagyabang niya." Ayoko. Kasi alam ko na iniisip ng tao sa akin eh. So, hangga't maaari, kung tutulong man ako, hindi ko siya sinasabi kasi alam kong sa'kin din ang putok, sa'kin. Kaya hangga't maaari, layuan niyo na ako, joke lang. Hindi, totoo 'to ha. So, may mga aral sa Bible na kapag gumawa ka ng mabuti, 'wag mo 'tong ipagyayabang or sasabihin kung kani-kanino. Guys, again, ulitin ko ha, baka sabihin niyo si Alvin naman ako, puro ko Bible. Guys, usapan natin 'to ngayon ha. Okay, wala salang ma-offend kung ano yung paniniwala niyo, dun pa rin ako. Pero ako kasi talaga, naniniwala ako eh. So, kanya-kanya lang tayo. Nirerespeto ko lang yung pananaw niyo, yung gusto niyo, yung nasa isip niyo.
pero sana kung nakikinig kayo dito, huwag niyo akong i-bash na puro ganito yung usapan namin. Kasi ngayon, ang usapan namin tungkol talaga dun sa ganito. So, ganito kami, okay? So, ayun. Huwag mo daw isasabi pagyayabang yung kabutihan mo, which is parang totoo din naman na mas maganda wag mo nang ipagsabi. Oo, kasi ikaw magju-judge din eh. Hindi, 'di ba? Oo. Hindi, ako hindi. Hindi sa magju-judge. Dati gano'n yung isip ko. Hanggang sa nasanay na lang ako 'pag tumulong ako, 'wag ako nagsasabi. Or 'pag nagbigay ako, hindi ko sinasabi. Unless nakainom ako. Hindi, kahit nakainom ako, wala naman akong gano'n, na binigyan kita ng ganito dati, yung ganyan. Hindi naman. Yun naman yung medyo parang mayabang ako, pero pagdating sa gano'n, parang hindi man ako masyadong hindi, wala sa'kin yun. Oo, parang pagbigay na kasi bigay na. Unless talagang hinanap ko na talagang importante, ang mahal-mahal niyan, tapos biglang hindi hindi ko na nakikita sa'yo. Hindi, wala na rin akong pakialam. Dati kasi sabi sa'kin ng mama ko, "'Pag binigay mo na, wag mo na hanapin." Sabi ko, "Ganun ba yun, girl?" Eh, gold yung binigay ko. So, siyempre nag-isip din ako, okey, sige, ganun pala yun. O di, hindi ko na hanapin. Simula yun na parang napahiya din ako. Parang ayos din 'tong mama ko, eh. Kasi minsan yung pagiging mapangbara din niya, yung parang natatatauhan din ako na, "Ay, okay, sige, next time di ko na sabihin yon." So, yung pagiging prangka ng nanay ko minsan napapakinabangan ko rin. So, hindi na ako na naghanap. Sabi kasi ng nanay ko yun. So, wala na tayong pakialam. 'Pag binigay na natin, wala natin pagsabi kasi eh, pagsabi mo naman, eh, ano naman ngayon, makakadagdag ba yun sa pagkatao mo? Hindi ko alam. Basta ako 'pag mahal ko, bibigyan ko. 'Pag mahal ko, 'pag gusto ko yung tao, 'pag una palang bet ko na siya or kaya gusto ko siyang makasundo, yun ako. Oo, bibigyan ko siya. Dati hindi ko ma-appreciate yung mga bigay-bigay, eh. Kasi kahit bigyan mo ako dati, wala akong pakialam. 'Pag hindi kita gusto, hindi talaga. Pero nitong mga nakaraan, na-realize ko na kapag palang binibigyan ka ng isang tao, parang gusto pala niya na mampalapit sa'yo. So, na-appreciate ko din. So, meron akong kaibigan na ganyan, eh. Binibigyan-bigyan niya ako, pero hindi ko na-appreciate. Kasi nga bata pa ako nun. So, ngayon guys, ngayon love na-appreciate na kita. So, hindi, nagkikitan lang ako din kasi palabigay din siya and hindi ko siya na-appreciate before. And ngayon, para nakikita ko yung ugali niya na, oh, maganda rin pala yun. Pero gano'n siya sa lahat. Mapagbigay siya, hindi siya madamot. So, I like it. Wow. Hindi. So, yun, maganda yung ugali na yun. Ayan, hindi para sa validation ng tao ang kabutihan, kung hindi para sa Diyos. Okay, so alam niyo na, 'di ba? Hindi natin kailangan na, ah, maging ano mo yung mapansin ng iba para daw sa sarili. So, kay Lord talaga, oh my gosh, parang ano, parang nasasaktan na ako sa sinasabi ko 'to ngayon ta's sasama ng ugali ko. Parang ayoko magiti si God. Pagka talaga masama ugali mo 'no, talagang natatakot ka kay Lord 'no, mabanggit mo lang pangalan niya, lalo na sa content ko, parang naiilang din ako. So, hindi lahat ng, good deeds kailangan i-post, tama naman, may point din naman 'yun. Hindi mo na kailangan na itanong sa akin 'yun, 'Wag ikuwento ang lahat ng problema mo sa maling tao. Yan, gusto kong pag-usapan 'yan. Sasabihin natin 'yan, yung dapat, hindi lahat ng laban kailangan mo ipaliwanag, hindi lahat ng issue kailangan mong sagutin. Minsan kailangan tahimik ka lang, hayaan mo lang, okey? Katulad ng sinabi, self-control equals strength, okey? Lakas mo 'yon. Minsan kailangan kahit halimbawa kung ano man yung pinagdadaanan mo, tahimik ka lang and i-solve mo lahat ng tahimik and mag-pray ka lang. And minsan talaga sa lahat ng problema, naniniwala ako diyan, na sa lahat ng problema, hindi lahat kaya mong resolbahan ng isang bagsakan. Minsan si Lord na lang talaga gagawa ng paraan, and na-prove ko na talaga 'yan ilang beses na. Okay, so 'yun lang, pray. And guys, hindi ko 'to sinasabi na pray ako kaya lakas-lakas ko, hindi ako malakas. 'Di ba? Hindi tayo yung strong talaga na, kasi baka sabihin niyo naman sobrang strong mo kahit ang dami ng hindi. Araw-araw po tayong dumadaan sa problema and minsan nakakawala talaga ng strength yung mga nangyayari sa buhay natin, nako-question natin siya.
Pero kapag hindi natin kasi tinuloy din, wala naman tayong pupuntahang iba, 'di ba? Ayaw naman nating ayaw naman nating ano, mabulok, 'di ba? Ayaw naman natin nun. So, pray lang tayo and mahirap eh. Hindi mo masasabi na galingan nyo kaya nyo yan. Alam nyo, yun lang natutunan, isa sa natutunan ko sa buhay. Hindi mo kailangan lagi sabihin na kaya nyo yan. Okay? Hindi mo kailangan sabihin yung mga bagay-bagay na nasa isip mo. Pero, ikaw na nanonood, ikaw magdesisyon para sa sarili mo. Kasi sino ba naman ako para magpayo sa'yo? Kahit payuhan kita, kung hindi mo feel yung sinasabi ko, hindi mo rin na-apply sa buhay mo yan. So, ikaw pa rin na masusunod. Ikaw pa rin ang magtutuloy ng buhay mo kahit na ang hirap, 'di ba? Minsan ang hirap eh, 'di ba? Ang daming alam niyo lalo na sa negosyo, 'di ba? Ang daming struggle niyan, guys. Pero nasa sayo na lang 'yan kung paano mo siya haharapin and paano ka magsisimula ulit. Kasi wala naman ibang choice kundi mag-start ulit kaysa sumuko ka. So, yun lang guys. Kung nagustuhan niyo ang video na to, don't forget to give it a big thumbs up, push mo yung subscribe button, sabi niya notification bell para lagi ka updated sa lahat ng videos ko. Follow mo na rin ako sa Instagram, Facebook, at TikTok ha. Thank you guys. Love you.